Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya ring kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Giit ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang pagmamayari ni Lawrence Chino Lubiano, na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo o kaso patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan nang inimbestigahan ng sangguniang bayan ng Ginubatan sa Albay si Lubiano at si Farida Co, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Pangulo.ph, may dalawa pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction and Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos. Sa likod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na matatagpuan sa Bonifacio Global City at kilala ng iba bilang Billionaire Boys Club. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer Romulo Macalintal na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese dahil sa pagtanggap ng donasyon sa isang kontraktor na may existing contract sa pamahalaan nang tumakbo siya sa pagkasenador. Ayon naman sa COMELEC, nasa proseso pa sila ng pag-evaluate ng mga isinumiteng statement of contributions and expenditures. Pero sakaling may makita raw silang paglabag sa campaign finances, posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng poll body. Ang COMELEC po ay nagpapail ng sarili yung PFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department, na mas pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay authorized na mag-file ng kaso laban sa mga kandidato kahit pananalo ng mga election offense cases. Tatandaan po ng lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng 5 taon. And therefore, may jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Sakaling mapatunayan